sa atoa nga pagpadayon sa atoang pagtuon niining kamatuoran mahitungod sa atoa bang pagbutang sa atoang pagtuo o paglaom ngadto sa Ginoo. I trust nga sa hinahinay kita usab na establish diha sa kamatuoran nga taliwa sa nakalinlain nga mga panghitabo nga atong giatubang sa kinabuhi. Yes, naay uban nga makapapukan gayud kanato, apan bisan pa man og mubati kita og kapukan, atoa nga siguruhon nga diha sa atoang kinabuhi dili kita mawad-an sa paglaom. Putting our hope in God. Dili kita mawad-an sa paglaom. Kay wala na lang gintay kalahian sa mga tao sa kalibutan kung ikaw nga nagpadayag sa imong pagtuo sa Ginoo, daw sama sa mga tao diha sa kalibutan mawad-an sa paglaom. If you can recall, ang atong Ginoong Hesus in the Sermon on the Mount, sa iyang pagpahinumdum kanato on the most basic issues of life pertaining to worry. Ang usa gayud nga iyahang gipadayag ngadto sa iyahang mga tinun-an. Why would you worry over una, food? Why would you worry over clothes? Why would you worry about the future? Unya unsa iyang pangutana? Kining mga butanga mauni gikabalakan sa mga tao sa kalibutan. Unya kamo mo ako mong mga anak. And why would you worry over these things? In other words, he is actually trying to impress upon us nga diin makadiparar ba ka bitaw. Unsa may kalainan ako sa mga tao sa kalibutan kung bisan sa ako ang pagkakristohanon o pagpadayag sa pagtuo sa Ginoo, mabalaka gyapon ko sa sasamang mga butang nga gikablakan sa mga tao sa kalibutan. And that is indeed a challenge. Kaya nga naman, kay bisan kita nga dugay na sa pagtuo, yes, dag-on gihapon ta sa mga kabalaka, dag-on gihapon ta sa mga kabalaka o kaguol, dag-on gihapon ta sa nagkalinlain nga hulga diha sa atong kinabuhi. And so, sa atoa karong pagpadayon, atoa nga ablihon ang atoa mga Biblia, una in the book of Exodus chapter 34. Exodus 34, and look with me at verse 6 and 7. Verse 6 and 7. Exodus 34, verse 6 and 7. Dungano nato sa pagbasa kining duha ka verses. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and fourth generation. We move on to Deuteronomy 23. Deuteronomy 23, and let's read verse 5. Deuteronomy 23, and reading verse 5. Let's read together. Nevertheless, the Lord thy God would not hearken unto Balaam, but the Lord thy God turned a curse into a blessing unto thee, because the Lord thy God loved thee. Because the Lord thy God loved thee. Now,
last verse nga to ang pagabasahon. Isaiah 43. Isaiah 43. And let's read from verse 1 to verse 4. Isaiah 43, looking at verse 1 to verse 4, let's read together the 4 verses. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. I have given Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee, and people for thy life. Sa ato nga pagpadayon sa pagtanaw ni ining pagtulunan, especially on this question that we have been considering, why Christians can trust God. And we have been looking at the reasons why Christians can confidently hope in God. And thus far, ato ang nalantawan. The first 4. Una, you can hope in God because of who He is. You can hope in God because He is in control. Ikatulo, you can hope in God because He knows exactly what He is doing. And then ang ikaapat, you can hope in God because He is faithful. Ang ikalima nga rason, mga kaigsunan, that we can consider in this series of study on this subject, you can hope in God because, ingon siya diha, He loves you. We love to sing even that familiar chorus, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Apan, ang ato yung problema kanunay is, we feel satisfied and contented with knowing the words, not taking time to really reflect upon the truth behind the word. Mo ginay dako kayo nga challenge kanato. Kadungog na ko ana, kakabaw na ko ana nga verse. Really? Yes. Siguro kaibaw na ka sa verse, kaibaw na ka sa pulong nga naa sa mao nga verse. But what about the truth behind the words of that verse? We have that sense of arrogance. Nga murag nahibaw na kita. Now reflect upon this. Jesus loves you. Ang ato arag yung gingot, ang pagsabot tayo na nga, higugma ka sa Ginoo. Apan sayri mga kaigsunan, nga ang gugma sa Ginoo nganhi kanato is not just about an expression of emotion or feeling. Gani sa ito ang gibasa kaganiha in Isaiah 43, unsa iyang giingon ngadto sa katawhan sa Israel, in verse 1, fear not. Ikaduha, I have redeemed thee. Ikatulo, I have called thee by name. Thou art mine. Now, hunong nagugkadiyot, and reflect upon your life. Ikaw giingnan, dakong makasasa, unya giingnan kas Ginoo nga, I love you.
Giluwas ki kanako, gipili kanako, giangkon ka para mahimong ako. Siguro og kani nga pulong atong ipadayag ngadto sa ato nga kanang gipangulitawhan ingon atek, bulatek. True. Pero sud-ong nga diha sa inyong kagalingon og unsa mo katakos. Unworthy, true? And yet God chose to love you. Mao na siya ang dakong challenge. Unya mao gyud na kanunay, whenever I stand and preach mao gyud na. Ganahan gyud kung kayo na kay nga naman kamo sweeto kay mos verse. Oy. You've been too familiar with the verses. Gani, you seem to be arrogant. Every time I stand, you already have something in your mind. That sense of pride. No. Reflect. Haron ba nga, inyo hagyod nga ma-appreciate ba nga bitaw, no? Gigugma. Yes, I know for sure nga we all know that Jesus loved us. God so loved the world that He gave His only begotten Son. But God commended His love toward us, that while we are yet sinners, Christ, we all know this. Ang kuwang yun nato is ang pag-appreciate ana nga matang sa gugma. Kay nga naman, kay hangtod karon mubati magyapuntag kalisang gani usahay mubati bata og kanang kalisang mas lamdaw pa ang atong kalisang kaysa mga dili magtutuo. Wa mo kabantay ana nga mas mubati pa tag kalisang sa dagan sa pangitabo sa kalibutan ug sa atong kinabuhi kaysa mga tao nga wala sa pagtuo. Na dili ba na ironic? Nga sa usang bahin, gasimba ka, gapadayag ka sa imong pagtuog, pagsalig, nangalagad ka sa Ginoo, apan diha sa imong kinabuhi, daw muragwa kay Ginoo. Tanawa, giun sa pagpadayag sa Ginoo ang ngayang gugma. Fear not, I have redeemed thee. Tanawa, I have called thee by name. Now, kinsa gud ta nga tawagon sa Ginoo personally by name. We are unworthy. And yet kining tanan iya ang gihimo ngano tungod kay iya hatang higugma. What else? Come with me to verse 2. Unsa iyang gisulti diha ngadto sa iyang katawhan. When thou passest through the waters, what? I will be with thee. Wow. Now, of course, kana dihang gihulagway nga when thou passes through the waters, it is a picture of rough waters, raging waters. And it should remind the people of Israel of how the Lord indeed enable them to cross, una, the Red Sea. I will be with thee. Ikaduha, sa diha nga ilahang paglabang sa Jordan. Nga siguro sa ilahang kaugalingon, na, dinhi na gitang mga matay. Dinhi na gitang mahurot. Now, the Lord has made a way for them. Why is it? Because God loves them. Sayri mga kaigsunan nga magisgot ganita gugma, labi na Kristohanon nga pagigugma. It's not much about our emotion. In fact, that's the least that we should consider. Look with me, verse 2. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. Ug sa nakalilaing sitwasyon, ingon pa diha, when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Neither shall the flame kindle upon thee. In other words, God has committed Himself to do all these things according to His plans and purposes, to protect and to preserve His people.
sayri nga, ang iyang paghigugma kanato would not excuse us and exempt us from going through difficulties of life. We will still go through difficulties of life. But the difference between us and the people in the world is, God is with us. Unya mo na igugma sa Ginoo. Unya, come with me now in verse 4. In verse 3, ingon siya, I am the Lord thy God, the Holy One of Israel. Gihatag niya ang iyang assurance ngadto kanila. Unya, come with me to verse 4 now. Unsa diha? Unsa giingon sa atong Ginoo diha? Since thou was precious. Wow, precious. Kinsay giingon? Ginoo. Once in a while, when husband and wife would spend some time together, perhaps the husband would say, you are precious. Maingon dayon si Mrs. nga, namulatik na sad. Unsa kay pangayuon ani, unsa kay iparayg ani. Nga naman. Because more often than not, whether husbands would agree with me or not, even in saying those words, dili sa tanang panahon, sincero ang ato ang pagsulti. Sometimes, agi lang o pagdasig ba? Precious gyud ka na ko, inday. Mag-unsa na lang yun o gwa ka. True? Very true. But think about this. God is a God of truth. He is not into flattery. He is not engaged in kanang gitawag na tog pamulatik. Labaw nga, he is not engaged in falsehood and lies. And so when he say, you are precious, it means he really mean it. Unya, lantawa ang atong mga kaugalingon. Sa unsang paagiha nga mamahimot ang presyo sa atubangan sa Ginoo. Unya, tanawa ang verse 4. Wa ba tama man? Since thou was precious in my sight, ang sunod nga bahin, unsa diha? Thou art honorable. Na, kanus apata na nga honorable. Mo niya siya mga igsoon. And I hope ba nga, like sa ako ang bahin, I've been teaching and preaching God's word by God's grace upon I hope nga makakuan mo nga sa ako ang bahin, I have never been satisfied og asa ko na abot og unsay ako nakabot diha sa pagtuon. Kay ngano? There's more to every verse. Even kani. I've been looking at this verse in many occasions, but as I studied this verse in preparation for this morning Sunday school in the subject of love, tanawa diha kung sa unsang paagi gipadayag sa Ginoo ang iyang gugma nato. Dili lang na siya nga sweet nothing nga pag-express nga I love you. Naagi pruweba ang iyang gugma. Unya, as I have said, dili ni siya samas ba nag-asawa nga usahay magilti ta o pamulatik because God is a true God. In every word that He say, He really mean it. Tanawa pagbalik. Aron nga di malimtan ninyo mga iyon, encircle that sa inyong Bible. This is who I am in the eyes of God. I am precious. Sunod, I am honorable. Wow. We know this very well, right? Red and yellow, black or white. Unsa ingon diha? They are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. We know the words. But oftentimes we ignore
Morbag ka na bang, we continue to have that sense of pride and arrogance. Kabaw na ko, ana. Ayaw. Kay imuhang gihikawan ang imuhang kaugalingon sa panalangin diha sa pulong if you continue to have that proud and arrogant spirit in your heart. Ug mao kana nga nahikawan nimo imong kaugalingon nga madala ka sa hingpit nga pagtuo ug paglaom sa Ginoo. Nga sa mga tawo nga wa diha sa pagtuo, gamayng kasika sa kinabuhi, awa na dayon. Sa kuha ng gingon, subo. Kay naagi mga kagayunan nga mas malisang pata ug mas mabalaka pata, mas mahadlok pata sa mga dagan sa pangitabo sa kinabuhi kay sa mga tao nga wala diha sa pagtuo. Nga gani, if we go back to that Sermon on the Mount in Matthew chapter 6, giun sa tas Ginoo, look at the fowls in the air. You look at the lilies of the field. Kung imo yun ang tugkaron ang gisulti sa itong Ginoo diha, it was actually purpose for us to realize nga, bitaw no, kung ang mga langgam giatiman sa Ginoo, ako pa kaha, nga iya nga giluwas. Let's move on. Precious in my sight, honorable, unya naagi diha tunga-tunga sa verse. I have loved thee. I have loved thee. Ug mo kana nga ingon siya diha, therefore will I give men for thee, and people for thy life. Of course, this is in view sa kahimtang sa Israel sa ilaha nga panahon. Nga taliwa sa mga hulga sa nakalinlain nga mga gingharian ug pundok sa mga katawhan nga nagtinguha nga buntugon ug sakupon ang Israel. Ang Ginoo naga-comfort kanila, nag-assure kanila. Diin, giyon sa pagsugod, verse 1, fear not. Unya, nagkalinlain na dayon nga mga rason ang iyahang gihatag. Unya, niingon na dayon siya diha sa katapusan, for I have loved thee. So, ang ikalima nga rason, mga igsoon, nganong kita makalaom sa Ginoo is, you can hope in God because He loves you. Now, agi lang og pagdasig diha ninyo. Usa sa atoa nga kanang naatay kanang igsuon sa pagtuo nga kanunay nga ga subay nato online. Unya, naa siya kopya ani kay ato man na silang isend man nato diha sa ilaha ang kanang screenshot, sama lang atong isend ba sa ato ang group messaging, ang kopya sa atong bulletin. Unya, dili pa lang dugay, iya kong gisindan og message, nga iyahang gisirkulan ba ni nga portion. Pastor, sa kadagadagan ako nga giatubang nga mga pagsuway sa kinabuhi, kanina lang gyud akong gihuptan, nga ang iyang gilinginan ang ganing reason to hope in God. So, agi usab og pagdasig kaniya, I somehow like prayed nga diin sa kanunay niya nga pagbasa ana kay iya magyong gilinginan ning reasons that we can hope in God. Nga unta, sa kuha ng gingon kaganiha, we will not be satisfied and have that sense of kanang sense of security
by knowing the words. But rather, it's more nga atuag yung sabton ba? The deeper implication sa kamatuoran nga atuang nahibaw-an. Kay mo kana mo mag-establish ka nato dili lang diha sa kamatuoran kundi labaw sa tanan sa atuang pagtuo. Unya mag-uban man na siya mga igsuon. If you are established in the faith, must establish ang imuhang paglaom. Una yun ang pagtuo kay diha naka-establish o magbarog ang imuhang lauman. Now, mao kana nga sa atua bitaw nga lingwahe kadungog tag mga tao nga nindot kaayog mga pasalig mingon nenta nga salig lang brad ayaw laom. What's the use of salig? Nya dili day ka maka laom. Unya, unsaon man nimo pagsalig if you will not be established diha sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. You will not be established. Bisan pa man og unsa nakakadugay nga Kristohanon o magtotoo, you will not be really established diha sa imuhang gituhuan. The next time you will hear something that is novel to you, attracting and enticing to you, murag sakto sa tungihang itudlo da, adto na sa kadidto. Nga naman, because you are not really established in the truth of God's Word. Mo kana nga sa atua dinhi, we are committed to really grounding everyone. Dili lang diha sa pagsayod sa mga words, diha sa pulong, bisan diha sa pag-awit, but that we be established diha gayud sa kamatuoran sa pulong sa atong Ginoo. We will continue to discuss on this subject, God willing, next Lord's Day. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat kay ikaw padayon nga nagtudlo kanamo niining kabuntagon of how we can indeed put our trust, our confidence, and more so our hope in you. Thou art our God, the Almighty, the All-Powerful, the All-Knowing, and loving God unto His people. And this morning we are thankful as we have been comforted and assured of that love. Help us, Lord, that we will cherish and treasure that love you have for us. That we also be able to love thee in the same manner that you have loved us. O Lord, andama kami niining katungura, diha karon sa among pagsimba. Salamat sa imong pagdala sa mga kaigsunan. Bisan sa amo nga mga bisita, Ginoo. Ikaw padayon nga magadasig kanamo, nga maanda mga among kasing-kasing gunahona sa pagdangop kanimo niining kabuntagon. In Jesus' name we pray. Amen.